So ngayon guys, for today's video ay magluluto tayo ng chicken curry na aking version. So ngayon guys ay hihiwain ko muna tong manok guys. So guys ang bili ko pala sa manok guys ay 220, bale isang kilo ito guys. So guys yan guys ay sinisimulan ko nang putulin ang manok. So hindi ko pala ito ipinaputol sa sa binilan ko guys, bali ako lang ang nag-asikaso nito, ako lang ang nag-chop nito para matansya ko ang niluluto kong ulam namin. Kasi guys, ay hanggang bukas pa namin to na ulam. So, bali, yan, hiwa ko lang siya dyan. Pinutol-putol ko lang siya. At, um, at yan, yun lang siya guys. Pinutol ko lang siya ng maliit para, para rumami siya, para hanggang bukas pa namin, hanggang tanghalian. So, guys, ang gandaan lang guys na kung kayo ang maghiwa ng manok ay matatansya nyo yung gusto nyong hiwa na manok. So, ganyan lang siya guys. Ganyan ko lang siya. Pinutol-putol ko lang siya. So, wala pala akong malaking guys, yung butcher's knife guys, wala akong ganun. Kaya, yung simpleng kutsilyo na lang na kitchen knife yung ginamit ko para hiwain ang manok. So guys, bali nandito pala ako ngayon sa probinsya namin kasi dinalaw ko ang aking mama sa aming probinsya sa Badjan. So guys, madalang lang ako makauwi dito guys kasi nga ayun, tapos kami sa budget dito. Medyo mahirap yung hanap buhay na dito, kaya kung minsan nakakauwi ako dito ay bumibili ako ng ulam para naman meron kaming pagsaluhan dito sa aming munting bahay. So ngayon guys ay malapit ko nang matapos na hiwain ang manok guys. So guys, pagkatapos ito ay isusunod ko nang hiwain yung mga ricados. So, yan guys, yan na yung last na paghiwa ko ng manok. So ngayon ay babalatan ko na itong patatas. So ganyan lang siya. Ganyan lang siya, tinatanggalan ko lang siya ng balat. Saka ko siya hihiwain. So yan, ginahandaan ko lang siyang balatan. Pagkatapos nan ay sisimulan ko na siyang hiwain. So guys, medyo natatawa ko pala ako dito kasi nga yun lang, first time ko pala, hindi ako sanay mag voice over guys. So yan guys, pinuputol ko na siya. Pinutol ko lang pala siya sa dalawa at pinutol ko siya sa apat. So yan, sakto na sa kanya yung ganyang laki na putol sa patatas. So yan, sunod ko na yung putulin yung carrots. Bali kikiskisin ko lang ito para matanggal yung balat niya. So ginamit ko pala ng pagkiskis yung kutsilyo. Iyon, dinandaan ko lang ang pagkiskis ng balat ng carrots kasi hindi ako sanay magluto ng ganito. So baka kasi basugatan ako. Pagkatapos nito ay hiwain na natin ito. Bali, first time ko lang pala magluto ng ganito guys. So, susubukan ko lang na kung masarap ba ang aking version na pagluluto ng ganitong klase ng ulam. So, ngayon, puputulan ko na ang dulo nito. At pagkatapos ay akin ang hiwain. So, ganyan lang siya. Hiniwa ko lang siya na tansya lang ang paghiwa ko nito. So guys, pagkatapos ko itong mahiwa ay ibababad ko ito sa tubig, ilalagay ko siya sa bowl para hindi siya mangitim. Pagkatapos ito guys ay isusunod ko naman ang siling bell at bawang at sibuyas. So yan yan guys, pinuputol ko na yung siling bell. Yung tawag nila sa Tagalog niya ay atsal. Sa amin sa Cebu, atsal. Hindi ko lang alam sa Manila kung ano ang tawag dyan. So, pero siguro, pareho lang siguro yung tawag dyan dito sa Manila at sa Cebu. So guys, hihiwain ko lang siya ng pataas guys, patagilid guys.
Ganyan lang siya, hiniwa ko lang siya ng patagilid. Ganyan. So, susunod ko ng wain yung bawang. So, tinanggal ko muna siya isa-isa. Ang bawang, hiniwalay ko muna siya bago ko siya babalatan. Bali, 4 lang pala na cloves ang ginamit ko dyan. Pagkatapos ko pala itong matanggalan ng balat guys, ay hiwain ko ito ng maliit. At pinipiga-piga ko siya dyan. Tapos tsaka ko siya hiniwa. Pagkatapos ito ay tatanggalan ko na ng balat ang sibuyas. So, bali isang sibuyas lang pala ang gagamitin ko dito. Habang tinatanggalan ko ng balat ang sibuyas guys, ay nagpainit na pala ako ng kawali dyan. So, hindi ko na pala napakita na nagpainit ako ng kawali kasi nga busy ako sa paglilinis ng mga sangkap sa aking lulutuin. Pagkatapos ko pala itong tanggalan ng balat ay akin ko na itong hihiwain ko na ang sibuyas. Bali ay ginandahan ko lang hihiwain baka masugat ako. Kasi nga hindi pa ako sanay masyado maghiwa ng sibuyas. Ngayon ay lalagyan ko na ng mantika ang kawali dahil mainit na ito. So yan guys ay hihintayin muna natin uminit ang mantika bago natin lagyan ng sangkap. At yan guys ay mainit ang mantika kaya nilagay ko na ang bawang. So ngayon ay isasangkot ko na muna ang bawang. So bali hinintay ko muna siya na bumango na yung bawang. Pagkatapos ay isusunod ko na naman ang sibuyas. So bali nalalo ko muna siya dyan. At yun nilagay ko na ang sibuyas. Halo-haloin ko na ito at pagkatapos at hihintayin kong maluto ang sibuyas. At pagkatapos ay nilagay ko na ang bell pepper. Baka magtaka kayo kung bakit ko ginisa ang bell pepper. Ginisa ko pala yung bell pepper para hindi mapanis yung ulam kasi ang ulam namin ito ay hanggang bukas pa namin uulamin. So yan guys ay sinimulan ko lang ilagay yung mga manok. So bali nilagay ko lang siya isa-isa. At hinalo-halo ko siya para dumikit yung lasa ng ricado. Tapos ito ay tatakman ko muna sandali bago ko siya lalagyan ng tubig. So ngayon ay tatanggalin na natin ang takip ng manok at isasangkot siya ulit. Bali niligyan ko pala siya ng magic sarap dyan. Tsaka ko siya hinalo-halo. So nilagyan ko siya ng kaunting toyo para sa pampalasa niya.
at hinalo ko siya ulit. Tapos guys, nilagyan ko siya ng tubig. Nilagyan ko siya ng konting tubig. Ngayon, tatakpan ko muna ito at babalikan ko lang ito maya-maya. So yan, binalikan ko na siya. Tinanay ko kung medyo luto na ba siya. At hinalo ko siya ulit. So yan, hinalo ko lang siya dyan. At nilagay ko na ang patatas at ang carrots. So hinalo ko siya ulit para dumikit naman ang lasa sa kanyang mga ricado sa patatas at carrots. At tinakpan ko siya ulit. So ngayon, titingnan ko na kung kumulo na ito. So ayan, kumukulo na siya. At ilalagay ko na ang kanyang curry powder. Hindi ko pala napakita na nilagyan ko ito ng tubig. Bali, hinaluan ko ito ng tubig ang kanyang curry powder. Pagkatapos ay hinalo-halo ko na siya para dumikit yung lasa ng kanyang curry powder. So ngayon ay dadagdagan ko siya ng tubig. At hahaluin ko siya ulit. So konting tubig lang, ayos na yan. At tatakpan ko na siya ulit. So yan, babalikan natin ang ating niluluto at yan, nilalagyan ko na siya ng kaunting paminta. So hinalo-halo ko lang siya dyan para lumikit yung lasa ng paminta sa kanyang karne. Ngayon, isusunod ko na ang kanyang gata. So ngayon ay haluin ko lang ito sandali para malagyan lahat ng gata. At tatakpan ko na siya ulit. So yan, balikan natin ating niluluto at ating tikman kung anong lasa niya. Yan guys, okay naman siya at akin na siyang hahanguin.